Kaya gusto ko yung picture na ito eh. Na para bang sinasabi dyan, puso, diyan ka muna sa kulungan ha. Huwag ka munang aalis dyan ha. Marami tayong mga problemang naranasan dahil ikaw ang pinairal mo, hindi ako eh. Kaya nga siguro nasa itaas ang utak eh. Para itim natin ang puso. Mag-isip-isip tayo. Wag puro desire, wag puro urge, wag puro emotion. Yun ang sinasabi sa ating unang pagbasa ngayon. Sa pagdedesisyon, isipin mabuti. Isipin mo mabuti, yung dinideny mo, yung pinababayaan mo, yung binabaliwala mo, yung iiwanan mo, yung pinagpapalit mo. Worth it ba yung ginagawa mo? Para lang din yan. Wag naman sana, pero kung sakaling sa dami ng iyong mga problema, sa dami ng iyong mga pangit na karanasan, maisip mo na iwanan mo na ang simbahang Katolika. Sana maisip mo at sana maging maliwanag muna sa iyo na ito ang simbahang itinatag ni Kristo. Hindi ko sinasabing sa ibang sekta, sa ibang reliyon, di ka maliligtas. Ang sinasabi ko, sa simbahan na ito, sinabi ng Panginoon, Matthew 16:19, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. You loose on earth shall be loose in heaven. Sana ma-realize mo muna na bago mo sabihin, nakita mo sa iba yung katotohanan, sa kabila yung katotohanan. Matanong mo sarili mo, sinuri mo na ba ang katotohanan sa simbahang ito? Napakalayo sa katotohanan, makakita ka ng katotohanan sa iba. Pero hindi dito, sa simbahang tinatag ni Kristo. Sa simbahang itinatag ng nagsabing, ako ang katotohanan at siya rin ang nagtatag ng simbahang ito. Kumpleto rin tayo sa mga sakramento. Lalong-lalo na yung pinag-usapan nating pinakamahalaga nung nakaraang linggo, misa. Bagay na wala ang iba. Wala silang Eucharistia. Sapagkat ang tinapay na tinatanggap nila para sa kanila ay simbolismo lang. Hindi tunay na presensya. At hindi mo rin naman masisisi. Bakit? Walang po pwedeng maging Eucharistia. Walang po pwedeng maging tunay na presensya. Dahil wala naman din silang misa. Dahil walang paring makapagmimisa. May ibang sekta, pari-parian lang yun. Maniwala kayo? Saan galing yung pagkapari nun? Sino nag-ordain nun? Sino nag-ordain kay Father Fidel? Bishop Joey. Sino nag-ordain kay Bishop Joey? Lagay mo dito yung pangalan ko, yung pangalan ni Bishop Joey, dire-diretsuhin mo. Pinakamatutuntun mo, yung Santo Papa ngayon. O wag kang tumigil doon, diretsuhin mo pa rin yun. Wag kang liliko, wag kang lilis. Sino pinakatutumbukin mo? This is San Pedro. Walang sino mang simbahan o sekta ang kayang makapagsabi na ganyan sila. Tayo lang ang mayroong direct succession sa apostol at syempre sa Panginoon. At yung misang ginagawa natin ngayon, hindi ito na-imbento. Sabi ko nga sa inyo, nito na lang. Hindi ito na-imbento. Pagkalipas ng ilang daang taon pagkatapos si Kristo. No! Ito ay hanggang noon pa. Simula pa sa mga unang Kristiyano, sa mga unang saksi kay Kristo, mula noon hanggang ngayon, ito na ang sistema ng ating pagsamba. Hindi natin binago. Iba-iba lang ng lengguwahe, sapagkat iba't iba tayo ng lengguwahe sa iba't ibang panig. Pero ito pa rin, hindi tayo po pwedeng magkamali dito. Nandyan pa ang mga santo, mga banal, lalong-lalo ng ating mahal na ina, na kahit anong sabihin nila, alam mo, alam ko, sa karanasan mo, sa karanasan ko, napakalaki ang naitutulong sa atin, pinagdarasal tayo, at inilalapit din tayo kay Kristo. At marami pang iba, kaya wag mong sasabihin sa akin, kapatid, pare-pareho lang naman. Hindi pare-pareho lang naman, iba tayo. Siyempre, hindi mag-a-agree yung mga hindi Katoliko. Inihahanda ko na yung sarili ko. Bukas makalawa, viral lang naman ako. Kakatayin ako sa social media. Kokontrahin nila yung sinasabi ko. Gagawin nila akong katatawa sa inyo. Pero nasa sa inyo, sinong paniniwalaan mo? Kapitbahay ninyo? O yung tatay mong alam ang istorya ng pamilya mo hanggang sa kanununuan ninyo? Sinong paniniwalaan mo? Sila na kapag nagkikita-kita, hindi naman lahat, pero kung minsan marami din naman sa kanila, na kapag nagkikita-kita sila, tayo ang pinag-uusapan nila, yung nakikita nilang kasiraan natin, yung nakikita nilang mali sa atin, na hindi naman mali para sa atin, sapagkat magkaiba lang tayo ng paniniwala, pero bakit nila tayo pinag-uusapan? O tayo ang paniniwalaan mo, na kapag nagkikita-kita, hindi natin sila pinag-uusapan, hindi dahil wala tayong pakialam sa kanila, kundi dahil sila ay ating iginagalang. Hindi natin sila pinag-uusapan. Ngayon lang.
Nagkataon lang. Kasi para makita niyo kaibahan. Sinong paniniwalaan mo? Sila na sumulpot lang mga 600 years ago? Pero kahit 600 years ago lang, iba-iba na sila ngayon. Kung sino-sinong grupo na sila ngayon. Libo-libo na sila ngayon. Ang ibig ko sabihin, iba't ibang tumpok, iba't ibang reliyon, iba't ibang miyembro na. Galing lamang sa isa. Yun ba ang totoo? Yun ba ang tama? Di ba't ang totoo hindi dapat nagbabago? Kung totoo, yung pinaniligan ng isa, dapat mula noon hanggang ngayon, yun pa rin sila. Hindi sila dapat nagkawatak-watak. Hindi sila dapat nagkakaiba-iba ng interpretasyon sa Biblia. Sila ba ang paniniwalaan mo? O tayo, na 2,000 taon nang mahigit pa. Mula noon hanggang ngayon, ito ang ating pananampalataya, ito ang ating liturhiya, ito ang ating paniniwala, ito ang ating interpretasyon sa Biblia. Sinong paniniwalaan? Hindi ko naman sinasabi na perpekto ang mga miyembro. Hindi eh. Alam mo na mayroong mga Katoliko, may katok na may liku-liku pa. Pero walang kinalaman doon ang mga aral at turo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Walang kinalaman doon. At kahit na may ganon, hindi mo pa rin mabubura ang katotohanan na ito ang simbahang itinatag ni Kristo. At yun ay dapat na maging malaking dahilan na ng pananatili mo. Yun ang sasayangin mo kung aalis ka sa simbahang ito. Tingnan po ninyo si Pedro. Akala ba ninyo lahat maliwanag na sa kanya? Lahat tanggap na niya? I don't think so. Grasya yung sinabi niya. Ikaw ang Kristo, kaya mananatili ako dito. Kasi ikaw ay nandito. Grasya yon. Hindi pa rin lahat maliwanag at katanggap-tanggap sa kanya ang magiging prueba. Magkakamali pa rin siya. Si Kristo ay itatatwa niya, hindi lang makaisa kundi makatatlong ulit pa. Pero anong sabi niya? Para bagang kahit di ko pa natatanggap lahat, naunawaan lahat, nandito to ka, dito ako. I-paraphrase natin, Lord, kahit saan naman may chismosa, kahit saan naman may buwisit, kahit naman saan may tagapamahala na hindi tama ang pamamalakad, na hindi karapat-dapat, kahit naman saan ako magpuntang reliyon o sekta, hindi pa rin magiging okay ang lahat. Pero hindi ko po pwedeng sabihin kahit saan, yun ang itinatag mo simbahan, sapagkat ang itinatag mo simbahan, isa lang, ito lang. So kahit may mga hindi pa ako natatanggap o hindi naunawaan, dito lang ako, sapagkat narito ka. At kahit ako'y makasalanan, nandito ka, dito ako, mababago mo ako. Balang araw, matatanggap mo rin. Balang araw, maintindihan mo rin. Basta, you stay, you remain. Yun ang sabi ng Panginoon. Hindi nyo pa naintindihan ngayon, pero maintindihan nyo rin sa pamamagitan ng Espiritu Santo pagdating ng panahon. Yun ang sabi ng Panginoon. You remain in me, I remain in you, I abide in you, and your joy will be complete.